Nag-ano si kuya sa ano namin, sa gas. Nagre-refill. Bills na naman yan. So, nandito ako sa Domino para mag-pick up na in-order ko na pizza kasi dadalhin ko sa hospital. Pauwi na ako mga palangga. So, I've been and seen in the hospital. So, pumunta ako sa hospital kasi yung katrabaho ko magre-retired na and mabait naman yun pag nasa butcher. Joke lang. Anyway, kasi yung mga katrabaho ko din na day off, pupunta din daw sila para just to say their goodbyes, you know, kasi magre-retired na nga. So, ayun, parang kung hindi naman ako sisipot, parang ano naman, 'di ba? Parang hindi naman maganda din tingnan kung hindi ako sisipot. Kakain lang ako ng lunch. Kain tayo ng lunch. Ito yung ulam ko. Chicken. And then of course, sausawa natin. Suka at toyo. Nagtapon ako ng peel ng mga apple. This is the last apple. Ginamit ko na talaga lahat. So these are the eating apple. So gagawin ko siyang apple crumble. Ideally naman talaga or normally ang ginagamit ko is yung cooking apple. I cannot let the cooking apple go to waste. So yung eating apple, hindi sila masyadong maasim. So ang ginawa ko na lang, nagdagdag na lang ako ng lemon para may kick ba. Sa susunod na day off natin, we're gonna clean, ay naku, we're gonna clean the greenhouse. Linisin natin yung grapes. Bisitahin natin si Jan mga loves. Aray, 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 aray. Inaatake ako ng mga kuliglig. Bisitahin natin si Jan sa workshop kasi medyo matagal na din tayong hindi nakabisita kay Mr. Ang puputi ngayon ang mga tupa. I think bagong shave sila. Tingnan nyo. Yan, nakatingin sila sa akin. Look. Where are they? Look, look, look. Yan yung mga kapitbahay ko na chismosa, char. Yan. Yeah, I think, yeah, bagong shave nga lang sila, I think. Kasi ang puputi pa nila. Basang-basa yung damo. Yung paa ko basa. Tahimik na tahimik si Jan. Tingnan natin kung ano yung ginagawa. Wala akong naririnig na kung ano man. Magugulat to na nandito ako. Yes? Hi. Do you miss me? What are you doing? I'm just throwing the peel. I see. You okay? Yeah. What are you writing? Time, I need some nuts and bolts. It's coffee time. Coffee time. Come on. No, we're ready. We're on this one. Okay. 1000. Bye. Nagsusulat pala si Mr. sa mga kailangan niya. Kasi papunta na naman yan sa bilihan ng whatever na binibilhan niya ng mga sa trailers. Hello mga love. So hindi ko alam kung kailan nyo pa to mapapanood itong vlog na to or itong video na to na random video. Insert ko na lang siguro sa mga ibang vlog ko, but yeah, I am exactly 19 weeks today,
and umabsent ako sa trabaho. Hindi naman umabsent, pero pinauwi ako sa trabaho. So, ito kasi yung kwento. So, kahapon at ngayon meron akong trabaho. So, pumunta ako sa maternity triage kasi kahapon kasi it's very random to mga loves. Sobrang nag-worried talaga ako, as in kinakabahan ako, thinking the worst. Pero, you know, I keep praying na sana maging okay lahat. So, kahapon, as I was driving home from work, meron akong na-feel na gushing feeling down there. So, pagdating ko sa bahay, tinignan ko. So, yung discharge ko is sobrang light greenish discharge. Inamoy ko siya, as in inamoy ko talaga. Hindi naman siya, amoy urine or amoy infection. Wala talaga siyang amoy. So, sabi ko, baka nakaihi lang ako or something. Pero, sa kinaloob-looban ko, sabi ko, imposible naman na hindi ko makontrol yung pag-ihi ko. Kasi hindi naman ako ganon. Wala naman ako incontinent or something like that. So, anyway, I just brush it off kasi wala naman akong other symptoms. Walang pain or anything. Walang blood or nothing like that. So, kaninang umaga, early in the morning, mga 4 o'clock, nangyari ulit. So, tinignan ko, same pa din. Same yung discharge. So, pagkadating ko kanina sa car park, sobrang aga ko talagang nag-set off dito. Kung maaga man ako nag-set off dito sa bahay, mas inagahan ko pa talaga kasi ang plano ko is tatawagan ko yung maternity triage kasi para, of course, i-check to everything is okay. So, tinawagan ko yung maternity triage pagkadating ko sa car park. Sabi ko, na yun na nga, ito, 2 episode na parang nag-gushing feeling down there ako. So, sabi nila, you need to come here to maternity. Tapos, para i-check yung cervix mo, yung amniotic fluid, and yung heartbeat ni baby. So, good news naman mga loves, pero as in, sobrang kinakabahan ko talaga. And, habang chine-check talaga nila ako, naiyak ako kasi of course, alam mo yun, parang hindi, ayaw ko na umiyak kasi umiyak na ako kanina. Kasi, of course, gusto mo ba na safe si baby, ganon. So, good news naman, na-close yung cervix ko, negative yung test na ginawa nila, na negative siya sa amniotic fluid. Nakita nila or narinig nila yung heartbeat ni baby. So, ang sinabi lang sa akin, at na-mention ko din sa doktor na, diba, na-mention ko din sa inyo, hindi nyo pa siguro mapapanood, pero I will upload it when I'm ready. So, na-mention ko sa doktor na early weeks of my pregnancy, nag-infection ako, UTI, Candida, naka-antibiotics. So, yun yung sinabi ko sa kanya. So, sabi din niya sa akin, nung sinwab nila ako, kasi nag-send din sila ng swab, may nakita sila na medyo, like, more than usual yung discharge ko. Like, may nakita pa silang thick discharge sa loob ng, cafe ko. So, baka daw, nag-clear pa yung body ko ng infection. So, binigyan niya ako ng isang pisiris lang kasi yun na nga, I just came off the antibiotic like 2 weeks ago. So, pagkatapos ay check at niresetahan ako, bumalik ako sa unit at tinanong nila ako kung okay lang ba ako. Okay, nandito na si Jan. So, tinanong nila ako kung okay pa ako, okay ba lahat, ganito, ganyan. Sabi ko, okay naman. Pero I was upset that time. So, ayun, pinauwi nila ako. So, yun yung nangyari. So, sabi din ng doktor na kung it will happen again, don't hesitate to call us. Kasi yun na din sa background ko. Hindi ko na lang i-details lahat. Kasi, of course, there are things that you don't know behind the camera. So, sabi niya na it's better to be safe than sorry. So, yeah. Kaya yun, nandito ako sa bahay.
Iba na talaga no pag naging mama ka kasi iba na talaga yung pag-aalala mo sa baby mo. Anyway, maghahapunan lang kami mga palangga. Baka sabihin na naman ng iba, sana nag-bed rest ka, ganito, ganyan. Tinanong ko naman yung doktor ko, sabi ko, kailangan ko bang mag-bed rest? Paano yung trabaho ko? So, sinabi naman niya right after sa check-up ko kaninang umaga na okay ka namang magtrabaho. Pinauwi lang talaga ako kasi upset ako pa. Yung umiiyak ako ba? So, kung hindi ka kasi 100% sa sarili mo, baka magka-accident din sa trabaho, ganito, ganyan. So, yung well-being mo hindi 100%. So, pinauwi ako sa trabaho. And, wala naman siyang sinabi na mag-bed rest. Of course, hinay-hinay lang. And itong pagluluto ko dito, ano lang naman, hindi naman ito mabigat. And I'm careful myself naman. So, anyway, yan lang. Wala naman akong trabaho tomorrow, but I still need to call the work kung mabalik ba ako sa trabaho the next shift. So, yeah, let's see how I feel tomorrow.